Nasaan ako? Parang nakalipat na ako. Ang orihinal na may-ari ay may taglay na yaman at talento. Pero mapagmataas at walang pakundangan, kulang sa talento. Nagtagal ng 14 na taon bago makamit ang ikatlong antas ng Ki. Sa huli, pinatay pa siya ng isang halimaw sa parehong antas. Ngayon, ang kanyang gantian ay wasak na, ang mga meridian ay tuluyang punit. Siguradong walang magagawa, tuluyang nasira na siya. Noong una, nag-ayos pa ng laban sa buhay at kamatayan. At ang kalaban na si Zheng Linyuan ay nagsimula sa masamang kalagayan. Nawala ang kanyang pamilya at na-reject ang kasal. Siyang tipikal na tauhan ng kwento. At mayroon pa siyang makapangyarihan sa kanyang singsing. Kahit nawala. Madali lang para sa akin na patayin ang sinumang katulad ng walang silbi. Tapos na, tapos na. Bakit hindi na lang magbigti at mamatay? Ding, ang sistema ay nag-aktibo. Sistema. Tama nga, may cheat. Ngayon, tiyak na makakabawi ako. Opisyal na naaktibo ang sistema. Layunin. Ipadala ang host sa matiwasay na kamatayan. Maging tagapagtaguyod ng anak ng kapalaran. Ano? Ipadala mo ako sa kamatayan. Ikaw ay isang kaluluwa mula sa ibang mundo. Ang kahulugan ng iyong pag-iral ay maging hakbang para sa iba. Upang suportahan ang paglago ng anak ng kapalaran. Sa huli ay mapapatay ka niya. May sakit ba ang isip mo? Sinuri ang anak ng kapalaran, si Zheng Linyuan, na nawalan ng pamilya at tahanan. Mukhang napakahina ng kanyang ugat. Pero sa totoo, may natatagong kaluluwa ng isang tagapagtanggol sa loob ng kanyang katawan. Ngayon, nagising na ang tagapagtanggol. Sa kalahating buwan, 5 antas agad ang kanyang inangat. Sa laban ng buhay at kamatayan, kaya niyang maglabas ng lakas at pumatay ng kalaban na mas mataas ang antas. Sistema, sobra ka na talaga. Ipagkakaloob ng sistema sa host ang ikasyam na antas ng lakas sa yugto ng paghasa ng Ki. Mangyaring bigyan ng sapat na presyon ng buhay at kamatayan ang anak ng kapalaran. Hanggang sa ang kanyang potensyal ay maabot ang sukdulan. At pagkatapos ay patayin siya sa harap ng lahat. Talagang nakakainis ang paglipat ko. Pinipilit ako ng sistema na mamatay. Automatikong natututo ng mga natatanging kasanayan ng kalaban. 10 salot na puso pagsabog ng enerhiya. Nasa rurok ng antas ng pagsasanay. Nagsisimula na. Hindi na ganun ka nakakabuwisit ang sistemang ito. Sobrang ganda ng ibinigay niya. Puno ng espiritual na lakas ang aking katawan. Ngunit hindi ko maabsorb ang espiritual na enerhiya mula sa labas. Sistemang ito. Si Zheng Linyuan ay nagbago na ng lubusan. Bakit ako, walang kahit anong pag-unlad? Ang pagtaas ng kakayahan ay hindi magdudulot ng panganib sa buhay ng anak ng kapalaran. Maging kalmado ka lang at harapin ang kamatayan. Guxinyaw. Pumirma ka ng labanan sa buhay at kamatayan kay Zheng Linyuan pagkatapos ng kalahating buwan. Kung tatakas ka, sa pilitan kang ibabalik ng mga nakatatanda. Kahit na manalo ka, mabibigyan ka pa rin ng mabigat na parusa. Ibig sabihin, ang kamatayan ko ay hindi maiiwasan. Talaga bang? Nasa bingit ka na ba ng kawalang pag-asa? Sandali, ang kasunduan sa buhay at kamatayan ay maaaring bawiin kung pareho silang sumasang-ayon. Samantalahin mo habang hindi pa ganap na umuusbong si Zheng Linyuan. Makipagkasundo ka sa kanya, maaaring maayos ang hidwaan. Nakaabot na ako sa ika-4 na antas ng Ki Refinement. Guxinyaw. Kailangan kong gamitin ang iyong dugo upang linisin ang lahat ng kahihiyan. Ako. Guxinyaw. Anong ginagawa mo dito? Pumunta lang ako para tingnan. Umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Kahit hindi ako welcome, papasok pa rin ako. Nakapag-practice ka na ng 4th level ng Ki Refinement. Sa wakas, medyo may kakayahan ka na. Tinatago ko talaga ang aking lakas. Hindi mo kayang makita kahit na mas mataas ka ng 3 antas. Paano mo nagawa iyon? Sobrang higit ang aking lakas kaysa sa iyong inaasahan. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Palagi kong pinipigilan ang aking lakas. Sinasadya kong pinapabagsak ka. Para lamang pilitin kang maging malakas. Mga mortal na kaaway, iba't ibang kahihiyan. Para lang pasiglahin ang sarili. Ngunit kapag nahaharap sa hadlang, sumusuko ka. Hindi mo pinapangalagaan ang pamilya, handa kang malugmok. Itong walang kapantay na lihim na pamamaraan ay ibinibigay sa iyo. Kapag naabot mo ito, patunay na may hangarin ka pang mag-aral. Hindi ko kayang tanggapin, Ginoong Gu. Masisira nito ang iyong malaking kontribusyon sa sekta. Hindi ko kailanman pinapansin ang mga bagay na ito. Ang nakaraan ni Kuya Gu ay hindi ko magawa. Sa hinaharap, magsusumikap talaga ako. Harapin ang mga hamon. Basta magbibiro lang ako ng basta-basta. Hindi naman kailangan ganito. Una siyang tulungan na makatayo at magpatuloy sa pag-aaral. Kung hindi mo alam, pumunta ka sa pagtuturo ng kaban at magtanong. Marami sa mga kungfu na iniwan ng orihinal na may-ari ay hindi ko magagamit. Ibinigay ko kay Zheng Linyuan para mapabuti ang relasyon. Hindi ko inasahan na magiging epektibo ito. Nang matukoy na si Zheng Linyuan ay nakipaglaban sa buhay at kamatayan. Lalakas ang kanyang walang kapantay na hangarin. Automatikong magsasanay ang host. Hindi ko inasahan na ang mga lihim na kasanayan na ibinigay ko.
Sa halip na mapalakas ang sarili, ay pinalakas pa ako. Basta't patuloy na bigyan ang pangunahing tauhan ng mga kasanayan. Maari nang makakuha ng butas para mag-upgrade. Siguradong kikita ito. Ang sandatang ito at ang sining ng hangin ay bagay na bagay sa'yo. Hindi na kailangan, kuya. Sapat na ang 5 ito. Kapag masyadong naghangad, hindi ito magiging maganda. Walang problema. Saktong makakakuha ka pa ng ilang kasanayan dito. Hindi ko kailangan ng kutsilyo. At hindi rin marunong mag-seal. Kapag natukoy ang laban ni Jiang Linyuan sa buhay at kamatayan, madadagdagan ang Gale Step. Automatikong mag-aaral para sa host. Nakita ko na may 5 kurso akong binigay ng sistema. Bakit isa lang ang binigay? Ang natitirang mga kasanayan ay kulang sa lakas ng laban. Maaari pang makagulo sa kwento. Mabibitin ka sa iyong kapahamakan. Kapatid, ako ang magbibigay ng espiritual na bato. Pupunta tayo sa dueling arena para alisin ang laban sa buhay at kamatayan. Huwag na huwag. Ang laban sa buhay at kamatayan ay hindi maaaring kanselahin. Kailangan kong manalo laban sa akin na nasa 9 na antas ng ki. Magiging kilala ka sa buong sekta. Matutulungan mong mabawi ang dangal. Matinding mapahiya ang nakabuntis na kasintahan. Sige, laban tayo hanggang kamatayan. Gagawin ko ang lahat. Kung hindi mo ako matatalo, magpapatalo na lang ako. Nandito si Jiang Linyuan. Tatanungin ko, si Senior Sister Lu ba ito? Kapatid na si Lu, ang nakatatandang kapatid na babae ay henyo sa loob ng sekta. Napakahusay ng talento. 15 taong gulang, nagtatag ng pundasyon. At isa pang kandidato para sa banal na dalaga ng sekta. Ako nga iyon. Lumabas upang makita. Na-detect ng sistema ang anak ng kapalaran. Si Lu Qingqing ay may dalang pagkakataon ng isang Diyos. Ang walang pusong espada. Kailangan putulin ang ugnayan ng damdamin. Layunin nitong pasukin ang kanyang puso. Kahit gaano pa siya kasakit. Sa huli, siya ang papatayin. Para sa tamang landas. Ang tamang landas sa pagpatay sa asawa. Ayaw kong makipag-ugnayan sa kanya kahit kaunti. Si Lu Qingqing ay may gusto sa isang tao. Na marunong tumugtog ng guzheng. Na may mahinahon at dalisay na ugali. Kasanayan, guzheng. Otomatikong nag-aral para sa may-ari. Walang silbi ang pag-unlock ng kasanayan ito sa pagsasanay. Hindi ko siya pakikialaman, si Lu Qingqing. Si Jiang Linyuan, may likod ka ba dito? Wala. May kailangan akong gawin, alis na ako. May tao sa labas. Kaya niyang gamitin ang mabilis na hakbang na ito sa napakataas na antas. Sino siya? Si kapatid na Lu. Ito ay mula kay Wanner para sa'yo. Huwag ka nang tumanggi na yon. Mag-alala ka. Ipasa mo kay Sister Lu ang mensahe kay Wanner. Tinatanggap ko na. Bakit biglang nagbago ka? Dati ayaw mong tanggapin. Dahil natutunan ko ang isang aral mula kay Senior Brother Gyu. Ipagbigay alam mo sa akin. Hindi ko na dapat sayangin ang mga inaasahan ni Wanner sa akin. Yung tao kanina. Tama. Ang bilis ng paggalaw ay naabot na ang ganitong antas. Sa labas, hindi siya dapat isang hindi kilalang tao. Sikat si Gu Shixiong sa labas. Ang pangalan niya ay Guxinyaw. Guxinyaw. Siya yon. Siya ba ang pinakasikat na mayamang bata sa labas? Pero si Senior Sister Lu, sa totoo lang, nagkamali kami tungkol sa kanya. Anong pagkakamali? Simula nang mag-practice si Lu Qingqing, pinakamainis siya kay Gu Xiaoyao. Mas maaga pa siyang nakapasok ng 10 taon. Karaniwan ang talento. Masama ang puso. Ginagambala ang mga nakababata. Mapagmataas at arogante. Maraming masamang gawain. Siguro ay hindi masamang tao. Ang kanyang kakayahan ay umabot na sa 9 na antas ng ki. Ipakita mo ang teknik na ibinigay niya sa'yo. Natatakot ka bang may mangyaring problema? Talagang totoo ito. Mabilis kong natukoy. Ito ay tiyak na orihinal na jade slip ng pagtuturo. Mas nakakabigla pa. Na hindi replika ang ibinigay ni Guxinyaw, kundi isang mahalagang luyutang. Nang naguguluhan si Jiang Linyuan, siya ang nagbigay ng liwanag sa kanya. Nang kulang siya sa kasanayan, kusang nagbigay ng mahalagang lihim na aklat. Sa laban ng buhay at kamatayan, handa pa siyang sumuko upang magbigay daan. Saan ka nakakita ng mga tamad at walang silbi? Siyempre, siya ay isang mabuting tao na may magandang asal. Saan nakatira si Ginoong Gyu? Nasa gitna ng bundok. Sa wakas, nakaligtas ako sa panganib. Huwag bigyan ng sistema ng anumang pagkakataon na patayin ako. Ngayon, isa na lang ang buhay ko sa sistema. Gumawa ka ng 2 anak ng kapalaran. Paano mo ako papatay ng 2 beses? Ang misyon ng host ay tulungan ang anak ng kapalaran na lumago. Pangalagaan ang kapayapaan ng mundo. Sa huli, hindi mahalaga kung kanino ako mamamatay. Ayos. Naiintindihan ko. Mahal na sistema. Mag-ina. Tumakbo si Guxinyaw ng mabilis.
Sa kabutihang palad, baka maganda ang mood ngayon si Gulawgaw. Hindi niya plano kaming saktan. Kuya, bakit tayo tatakbo? Hindi nyo pa alam, mga bagong salta kayo. Napakalala ni Guxinyaw. Mapang-api at mapanupil. Maliit ang puso. Isang maliit na bagay lang ang nagpapahirap sa iba. At mahilig pang manghuthot ng pagkakataon. Pero nasira natin ang gamit ng matanda. Baka mamaya maparusahan tayo. Ang matanda, maliit na parusa lang. Pero kapag nahawakan tayo ni Guxinyaw, iyan ang tunay na kapahamakan. Maaari bang maalala niya tayo? Narinig ko na ang mga mahuhusay sa pagsasaayos ng lupa ay may pambihirang memorya. Huwag kang matakot, mababa ang kanyang kakayahan. Matanda na siya. Hindi niya talaga maaalala ang ating mga mukha. Ayos lang iyon. Mukhang hindi talaga maganda ang kapalaran ng orihinal na may-ari. Ito ay ang gitara ng matandang si Su, isang malaking tao sa Danfang. Napakahalaga nito. Hindi pwedeng ipasa sa iba. Kailangan ko mismo ang magdadala. Pero hindi ko alam kung bakit. Nang makita ko ang instrument na ito, bigla kong gustong tumugtog. Ay, si Lu Qingqing talaga hindi pa rin sumusuko. Alam kong gawa ito ng sistema. Sadyang nag-ayos ng guzeng. Gusto mo akong patugtugin ng piano para maakit si Lu Qingqing. Sa ganitong kakarampot na kakayahan, gusto mo akong lokohin. Napaluhod ako. Sobrang taas ng ambisyon. Tumakbo ka na. Gu Shixyong, sandali lang. Sige, talo ka na. Sobrang hindi ka pani-paniwala ng batang ito ng kapalaran. Lahat ng talento, ganda, at kakayahan ay sobra-sobra. Sa kabilang banda, ako, bukod sa maganda, mayaman, matalino, at matatag. Wala namang ibang kakayanan. Ang unfair naman nito. Kuya, kung hahadlangan mo ako. Alam mo bang ang pangalan ng daan na to ay Gu? Yung acting kanina, masyadong pilit. Baka naiwak si ni Lu Qingqing na nakita niya ang totoo. Yung mabait na tao na nagpapanggap na masama ay sobrang nakakainis. Kuya, kakalang nalaman ko lang. Kung hindi ko lang nakita ang katotohanan ng maaga, siguradong matutukso siya sa akin. Yung pagpapanggap na mayabang at mapagmataas. Talagang nakakairita. Kung alam mo na, bakit hindi ka pa kumilos ayon sa mga patakaran? Anong mga patakaran? Magbayad ng toll. Kapatid na guro, ito para sa'yo. Sapat na ba ang 500 mababang espiritual na bato? Bakit hindi mo tinanggap, kapatid na guro? Ako, kunin mo na. Ayaw ko, hindi ko na ito tatanggapin ngayon. Anong magagawa mo sa akin? Huwag ka nang magpanggap, kapatid na guro. Alam ko na. Gumastos ka ng sarili mong pera para bilhan ang nakababatang guro ng Jade Slip. Siyempre, kapos ka sa pera. Sino ang sinasabi mong kapos? Tumigil ka. Si Jen Linyuan ay talagang nagdudulot ng gulo. Dati akong pinabayaan ng lahat bilang isang spoiled brat. Ngayon, ako na ang naging taos pusong tao. Muli akong tumutugtog ng magandang piyesa. Tama sa gusto ng iba. Talagang malapit na akong mamatay. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Ngayon, hindi na sapat ang magpanggap na mayaman. Kailangan kong sadyang magpabaya at maging tamad. Mahilig sa kagandahan. Sadyang ipakita ang mga kahinaan. Para talagang madisgust si Lu Qingqing sa akin. Iwasan ang mga plano ng kwento. Panatilihin ang buhay. Hi! Saan siya pupunta? Guxinyaw. Tatanungin ko, ano ang dahilan ng pagpunta dito sa Lingyun Peak? Para ibalik ang guzeng ni Elder Su. Bakit nasa iyo ang guzeng ni Elder Su? Ipinasok ang guzeng ni Elder Su sa pangangalaga. Tantyahin natin ang oras. Ngayon din ang araw na ibinalik ito ng mga tagalabas na pumasok. Kung ganon, sumunod ka sa akin. Dadaling kita kay Ginoong Su. CJ. Makatutulong tayo kay Lin Shemi laban kay Guxinyaw, di ba? Slight na leksyon lang naman ito. Umaabuso siya sa kanyang kayamanan. Ngayon, siya na ang nagdusa. Karapat dapat na mapahiya. Sige, maghintay tayo ng magandang balita. Dito tayo pumunta. Kung magpapatuloy ka, makikita mo si Ginoong Su.
Ipasok ang espiritual na lakas para makapag-ulat sa matanda. Sa kanyang pahintulot, doon ka lamang makakapasok. Salamat. Ano ang nangyayari? Guxinyaw. Tamang-tama, tikman mo ang galing ni Inlin. Kung hindi ka makakapasa sa pagsubok, mawawalan ka ng kalayaan sa ilalim ng aray. At pagkatapos ay hubad ka. Ihuhulog ka sa Linyon Peak upang ipakita sa lahat ng tao sa loob ng 3 araw. Bakit mo ako ginaganyan? Sino ka? Guxinyaw. Bakit hindi mo naisip ang ginawa mo? Paulit-ulit mong tinutukso si Jiang Linyuan. At nakipagdukot pa sa kanya sa isang laban hanggang kamatayan. Ngayon ay isang babala lang ito. Kung hindi mo pa rin naalisin ang kontratang pangkapalaran, may mas matindi pang mangyayari sa susunod. Hindi, kapatid na babae. Nagkamali ka. Pakalmahin mo ako, pakinggan mo ako at ipapaliwanag ko ng mabuti. Tungkol sa akin at kay Jiang. Ayaw kong makinig. Yan na ang lahat ng masasabi ko. Ngayon, tamasahin mo ng mabuti. Eik, pakiusap, bantayan niyo ang masamang ito. Ling Waner. Sakit ng ulo. Napakasama. Tagapagdala ng tunog, makakakuha ng elixir, at hindi nila matanong si Inlin, ay magpapataw ng parusa. Narito ang mga alituntunin ni Inlin. Una, kailangan magtanghal ng 1 piraso na sapat upang yumanig sa mga bambuo. Ikalawa, bawal piliting sirain ang linya ng depensa. Ikatlo, bawal lumipad. Si Guxinyaw ay niyayakap ang Guzeng. Ang pinakamarunong sa musika sa buong sekta ay si Elder Su mula sa Fengyun Peak. Mahusay siyang tumugtog mula pagkabata. Madalas akong makinig noong bata pa ako. Sayang, wala akong oras matuto. Hiling ko lang na balang araw, ang aking magiging asawa ay marunong tumugtog. Sister! Wanger, bakit nandito ka? Dala ko ang mga gamot para kay Brother Jiang Linyuan. Meron pa. Sister, may good news ako sa'yo. Alam mo ba? Si Guxinyaw mula sa outer sect ang bumalik para ibalik ang Guzeng ni Elder Su. Sa tingin ko, hindi siya tapat ang intensyon. Kaya sinadyang lokohin siya para magpabigay ng daan. Dinadala siya sa Yinlin. Hintayin mo na lang na mapahiya siya sa harap ng lahat. Waner, paano mo naman nagagawang ganyan kay Gu Shixiong? Shiji, hindi naman ako labis, di ba? Hindi ko naman siya nasaktan. Sakto lang na mapahiya siya ng kaunti. Magkaroon siya ng magandang aral. Ay naku. Sige na, tanungin mo si Jiang Shidi. Pupunta muna ako para tumulong sa mga tao. Eh. 什么情况？为何上天要拆散你我？来世莫再相逢。师姐，他怎么还会弹古筝啊？还弹得这么好？不止古筝。 Hindi lang Guzeng. Marami pang mga nakakaantig na kilos si Kuya Gu. Itinatago ang kanyang kakayahan para hikayatin si Junior Jiang Linyuan. At binigyan pa siya ng mahalagang jade slip upang makatulong sa kanyang pagsasanay. Hindi mo talaga nauunawaan ang kabuuan. Ano? Guzeng. Ibinalik na ni Gu. Paalam. Gu Shixiong, humihingi ako ng tawad para kay Lin Shami. Walang anuman. Umaasa lang ako na sa hinaharap. Hindi kayo pareho magpapakita sa harap ko. Kapatid na guro, ang tingin na ito ay puno ng sakit at pagkadismaya. Tahimik na nagbigay pero nagdusa sa maling pag-unawa at pagsasabuatan. Kailangan pang parusahan sa harap ng lahat. Buti na lang marunong siyang tumugtog ng piano. Kung hindi, tiyak na sobrang hirap nito. Kapatid na babae, pupunta na ako para humingi ng tawad.
Huwag mong hayaang magkamali ng isip siguro. 不用了， Hindi na kailangan. 你去跟世界 Pumunta ka at 解释 ipaliwanag ito sa mga nakatatandang kapwa. 不要 Huwag mo lang 让 silang 我 hayaang 去 magkamali ng isip tungkol sa guro. 那好吧， Sige na nga. Yung inis ko kanina. Dapat nakita iyon ni Lu Qingqing. Wala na akong ibang pagpipilian. Hindi naman laging masama ang tumugtog ng piano. Mas nakakahiya yung mapahiya sa harap ng maraming tao. Ngayon, sakto na para maiwasan si Lu Qingqing. Sa huli, sistema pa rin ang natalo sa akin. Haha, sa wakas, nakaligtas na ako. Ang tanga. Nakalimutan kong kunin ang gantimpala ni Lin. Ang gamot ni Elder Su ay makakapagpabuti ng kakayahan. Sige na. Hindi naman siguro tatakbuhan ni Elder Su ang utang, di ba? Hahaha. 你在笑 Anong pinagtatawanan mo? Sino? 我是 Ako si Su Yuening, 谭然 Elder ng Danran, 凌云 Selyo ng Lin Yunpi. 这人 Ang taong ito ay si Su Yuening ng Lin Yunpi. 月清， Nakilala ko si Elder Su. Ako po si Gup Xingyao, isang junior mula sa panlabas na sekta. 你都 20 na 20 ako. 起了，还只 Pero 是 nasa 20 na antas pa lang ng key refinement. 资质这么 Napakababa ng 差 kakayahan. Baka nalason o nasira ang espiritual na ugat. Ipinapaabot ko sa matanda. Ganyan na ako mula pagkabata. 别难过， Huwag malungkot dahil mahina ang iyong kakayahan. 说不定 Baka naglaan ka ng oras sa pagtugtog ng piano. 你不在 Hindi ka naman ang pinakamasama. 有人 May mga 在 pumasok sa 10 sekta na umabot ng 10 taon bago umabot sa ikatlong antas ng pagninilay, haha. Tama ang sinasabi, masakit sa puso. 那你 Bakit ka 刚刚 umiti 在笑什么 kanina? Nakalampas sa Yinfeng. Pakiramdam ko'y napaka-proud. 我猜 Dapat 到 ako ang 了 matuwa. 总算 Sa 遇上 wakas, 挺 nakatagpo 知 ng kaparehong kaluluwa sa 己 musika. 以后常 Dumaan 常 ka dito sa 风 Linyon 暴 Peak sa susunod. Hindi ko kayang gawin yon. Parang nakasandal ka na sa malaking pabor. 对了， Tama nga. 你刚 Anong 刚 tawag 喊 sa 人的 kantang 时候 kinanta mo 叫什么 kanina? 王宁梅， Wang Ningmei. 浩明， Magandang pangalan. Pwede mo ba akong utusan na makita ang partitura? Nagtanong na si Inlin kung may gantimpala na gamot. Anong klaseng gusto mo? Matandang Su. Gusto ko ng gamot na makakatulong sa pagpapabuti ng aking talento. Mayroon akong 3 klase. Pero mababa ang tsansa ng tagumpay. Sigurado ka ba? Sigurado. Heto, ito ang Sudan. Nakain ko na ito. Yung likido ng gamot na Lingji. Nakatikim na rin ako. Kung ang Ancient Tree Spirit Fruit Pill lang, huwag na kayong mag-alala. Natikman ko na. Ikaw, lahat na natikman mo na. Bakit kaya ang kalidad mo ganito kababa? May iba ka pa bang gustong makuha? Gusto ko yung makakapagpataas ng cultivation level ng mga nakakapag-practice ng Qi. Bughaw na pildoras. Hindi makakatulong ang mga pildoras na ito sa'yo. Nakapagpasya na ang disipulo. Ibibigay ko sa'yo ang buong batch na ito. Sige, aalis na ako. Maraming salamat, Elder Su. Big Brother, bakit ka nandito? Ito, sa'yo na ito. Ano ito? Kumain ka na lang. Hindi ka sasaktan ng kapatid na guro. Ito ang piraso ng Shattered Jade Pill. Ipinapakita nito na talagang pinahahalagahan ka ng kapatid na guro Gu. Ano, Shattered Jade Pill talaga? Huwag mag-isip ng masyado, sinasadya niyang hindi sabihin. Natatakot lang siyang magpanggap ka. Tanggapin mo na lang ng walang pag-alinlangan. Naiintindihan ko na. Hindi ko bibigyan ang puso ng aking senior brother. Ngayon ay natuklasan na ang anak ng kapalaran ay nag-aaral ng One-Shot Heart Method. Para bigyan ng espiritu ang antas ng host. Mag-ingat, matagal ang proseso ng pagtatayo ng pundasyon. Huwag magalaw ng basta-basta ang host. Maghintay ng tahimik hanggang matapos ang espiritual na pagbibigay. Naku. Talagang nakakatulong ang anak ng kapalaran. Shit. Nagbago na ang mundo. Bakit ako nasa unang antas lang ng pundasyon? Kumain ako ng piraso ng Jade Pill. Dapat makaka-breakthrough si Jiang Linyuan sa ikalawang antas ng pundasyon. Kung ang host ay umabot sa ikalawang antas ng pundasyon, may 0.63% na tsansa na manalo laban sa anak ng kapalaran. Tinatanggihan ng sistema ang pag-angat. Ang pagbuo ng daan ng langit ay sobrang tagal. Sa isang iglap, sumapit na ang paglubog ng araw. Sa kabutihang palad, mahina ang aking reputasyon. Dito sa bundok na ito, bihira ang dumaan. Yung mga nakaraang nakasama ko ay pumasok na sa loob. Kaya nagkaroon ako ng ganitong sitwasyon na mag-isa at nag-iisa. Sister, ano ang gagawin ko mamaya? Elder Su, ikaw ang nag-udyok sa kanya na siraan si Gok Xingyao. Sa ganitong paraan, si Wanner ay laban sa kanya. Nalaman namin na isang pagkakamali lang pala. Elder Su,
Handa si Wan'er na tumanggap ng parusa. Gusto mo pa bang labanan ang parusa? Kailangan mo bang sirain ang iyong reputasyon? Noong una, hindi maganda ang reputasyon ni Guru Gyu. Palagi niyang inaapi si Jiang Linyuan. Si Wan'er ay nais lamang makaganti. Hindi niya kailanman naisip na saktan ang kanyang buhay. Tumayo ka muna. Ang parusa ay para matutunan mo ang leksyon. Gawin mo ang lahat upang makabawi. Naiintindihan mo ba, Guxinyaw? Naiintindihan ko na. Sige, bumaba ka na. At mayroon pang open air na hot spring ang galing. Subukan ang pag-alis ng presensya. Itago ang presensya ng pagbuo. Ang teknik ng orihinal na may-ari ay talagang napakaastig. Mas maganda pa kaysa kay Jiang Linyuan. Noong mga panahong iyon, ginawa niya ang lahat para hindi mapahiya sa iba. Kaya't nag-aral siya ng mabuti sa paraang ito. Hanggang sa malaman ng lahat na siya ay nasa ikatlong antas lamang ng pagninilay. Kaya't hindi na siya gumamit nito. 3,000 daan ng daan. Dapat ay may daan na tatanggap sa akin. Hindi naman ako pwedeng maging ulila sa pagninilay, di ba? Kapatid Gyu, nandyan ka ba? Anong nangyayari? Kapatid na Gyu, nandito ako para humingi ng tawad. Si Wan'er ay nagsisisi. Hindi ko dapat siniraan kayo. Nasa singsing na ito ang aking taos pusong pag-ibig. Pakiusap, patawarin mo ako, kapatid. Kapatid na Lin, baka may mali kang naintindihan. Pag nagkamali ka, gusto mong takpan gamit ang isang singsing. Managinip. Akala mo ano ako? Huwag kang pumasok ng walang permiso. Kuya Gyu, sa mundo ni Wan'er, ang Red Respect Mountain ay isang yaman. Walang katulad sa ibang bundok. Hindi ako naniniwala. Ikaw ba ay humihingi ng tawad? Natatakot lang na maparusahan, basta-basta lang ang pag-iwas. Iyan kaya mo yan. Sila lang ang maniniwala sa inyo na iisa kayong grupo. Hindi ako naniniwala. Guxinyaw, huwag ka namang sobra. Tama naman talaga ako. Kung may mali man ako, kung gusto mong parusahan o patayin, bahala ka. Pero ang senior sister ko ay walang kasalanan. Nagsasalita pa ako para sa'yo. Anong karapatan mong sisihin siya at ilipat ang galit sa iba? Napaka-unfair. Ate, umalis na tayo. CJ, Lin Wan'er. Ang ganda ng ginawa mo. Kung sakaling magtayo ng harem si Jiang Linyuan sa hinaharap, ako ang unang tututol para sa'yo. Mga tanga ng masamang bagay. Bakit hindi pinapasok si Lu Qingqing? Sobrang nakakainis. Saan ba nagmula itong biglang paglitaw na tigre? Kailan pa ito lumitaw? Guru Gyu. Ito ang yinyang napugon. Saan mo ito nakuha? Walang silbi. Wan'er, bilisan mo, pumunta ka sa Yingguang Lake at tawagin si Elder Lin. Buksan ang yinyang furnace. Sige, dito lang ako. Huwag mong isama si Gu Shixong. Lin Impossible. Gu Shixong, kailangan mong magpakatatan. Agad akong pumunta kay Lin Yunpik para humingi ng tulong kay Elder Su. Ang aming lahi ng mga demonyo ay nakatago ng libu-libong taon. Sa wakas, nagamit namin ang aray upang mapigilan ang mga matanda sa sect. Matagal na rin kaming nagtayo ng patibong para siraan si Lu Qingqing. Pero ikaw pa ang nagsabi na alisin sila. Ngayon, kailangang kitilin ka para mapaghiganti ko. Hindi ko inakalang sa unang araw pa lang ng paglalakbay, mamamatay na ako. Bakit hindi mo lang pinapasok siya kanina? Huwag kang makialam sa akin. Kahit nakainin mo ako, hindi ka naman magiging mas makapangyarihan. Akala mo ba bobo ako? Mababawasan ng malaki ang aking sansa sa tagumpay. Kailangan kong sabihin na medyo masalimuot ang isip ng halimaw na tigre na ito. Saan ka galing? Galing ako sa kulungan ng mga hayop. Huwag kang makialam sa hindi mo naman alam. Hindi ko akalain na marunong ka pang magsalita. Baka ikaw ay isang halo ng tao at tigre. Alam ko na gusto mong magpaliban ng oras. Ngunit ang yinyang furnace ay pinalitan na ng pugon para sa paggawa ng tao. Sige, ihahatid na kita sa iyong daan. Ano, ikaw ay isang unang antas ng Qiandao Foundation. Sa tingin ko, kakabuo mo lang ng iyong pundasyon. Bigyan pa kita ng kalahating buwan. Hindi ako sigurado na mananalo ako. Ganyan na ako, kailangan mo pa bang magpakitang gilas? Ganito pala kaduwag ang mga tigre. Natatakot lang ako na muling masunog. Sistema, mamamatay ako sa kamay ng demonyong tigre.
Walang silbi ang misyon. Na-detect na ang host ay nasa bingit ng kamatayan. Ang kalaban ay hindi anak ng kapalaran. Agad-agad na paggaling at pagbawi. Sana makapili ka ng tamang kapalaran. Makatarungang sakripisyo. Sumunod sa kalooban ng langit. Nakita ko na naman ang bagong bug sa system. Bakit ka na namang bumalik sa pag-aayos? Sinasabi ko hindi ako ang gumawa, naniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala. Mabagsik. Lahi ng tao. Ikaw ang pinakamalakas na cultivator na aking nakatagpo, na hindi natatakot sa kamatayan. Anong antas ng pagsasanay ang muling bumalik? Muling bumalik. Paano mo ito nagawa? Hindi ba't ikaw ay may control sa inyong furnace? Lene. Sige, hulaan mo. Mamamatay na ako. Gamitin mo pa rin ang ganyang paraan ng pag-atake. Hindi ka ba nahihiya? Kumusta ka, kapatid na guro? Ayos lang ako. Walang masama sa batang ito. Totoo ang sinasabi niya. Kumusta ka, Senior Gu, ayos ka lang? Akala ko mali ako tungkol kay Guxinyaw. Hindi ko inakalang tago ang lakas mo, na kaya mong talunin ang demonyong tigre. Maling ang papuri ni Elder Su. Dapat pasalamatan natin ang Elder sa pagdating niya agad para tumulong. Ito ay talaga ang kakayahan mo. Kaya mong makipaglaban sa Cross Calamity. Iligtas ang sarili sa pugon. Ah, ganito pala yun. Hindi naman siya malala. Umalis na kayo muna. Ako na ang bahala sa pagpapagaling niya. Elder Su, may iba pa ba kayong gustong sabihin habang nandito kayo? Nakikita niyo bang hindi ako nasasaktan? Hindi lang para lang gamutin ako. Iniwan ako dito para makipag-ayos sa iyo tungkol sa kinabukasan nitong halimaw na tigre. Anong nangyari sa halimaw na tigre na ito? Huwag magpanggap na patay, tumayo ka na. Huwag magpanggap na hindi mo maintindihan ang tao. Kung hindi, susundan ko pa ng mas malakas na palo. Si Elder Su. Gustong mamatay, gustong mabuhay. Mabuhay. May interes ka bang mag-alaga ng isa pang alagang hayop? Ah. Alagang hayop. Sige, gawin natin siyang alaga ko. Nais mo bang maging alaga ni Guxinyaw? Sasang-ayon ako, sasang-ayon ako. Maglagay ng tatak ng alipin sa halimaw. Hindi ka kasing lakas ng mga halimaw. Kailangan mong regular na lumapit sa akin o sa mga nakatatandang elder para sa tulong sa pagpapatibay at pagpigil. Mas mabuti pang pumasok ka sa loob at mag-aral sa guro. Dapat mong itaas ang iyong kakayahan para makontrol ito ng maayos. Tandaan mo. Alam ko na ikaw ay nananatili sa labas. Lahat ay para protektahan ang mga kapwa-disipulo. Ngunit ang pagsasanay ay talagang para sa sariling pag-unlad. Sana isipin mo rin ang iyong sarili. Pumasok ka na sa loob na pintuan. Huwag ka nang magbigay ng walang hangganan. Tahimik na nag-aalay. Si Guxinyaw, ang batang ito, ay may pundasyon sa daan ng langit. Hari ng apoy. Sobrang lalim ng paggamit ng laso. Siguradong eksperto siya sa laban. Marami na siyang alam. May potensyal itong batang ito. Napalaya mo ang demonyong tigre. Naiwasan ang mas maraming sugatan. Malaki ang nagawa mong tulong. Ipapaabot ko ito sa aming sekta. Mag-apply ako ng gantimpala para sa iyo. May pagkukulang sa kulungan ng mga hayop na naglagay sa iyo sa panganib. Babayaran ka rin ng sekta. Babalik ako at pag-isipan ito ng mabuti. Bibigyan kita ng nararapat na benepisyo. Hindi na kailangan, Ginoong Su. Ayaw ko ng mga yaman sa pagsasanay. Mas mabuti pang bigyan mo ako ng mas maraming kagamitan para sa depensa at pagtakas. Kahit na nasa panganib ako, maaari pa ring makaalis ng mabilis. Sigurado ka? Iyon ay mga bagay lamang.
Sigurado, may isa pang bagay. Dapat kang dahan-dahan pumasok sa loob. Pundasyon ng langit. Itinatago ko ang tungkol sa pagkuha mo ng mabagsik na hayop. Mag-ingat ka muna sa iyong mga hakbang. Pasensya na sa'yo. Walang anuman. Hindi ako magsasawa kay Elder Su. Maraming salamat, Elder Su. Walang anuman, karapat-dapat mo ito. Sister, dati ayaw na ayaw ko kay Kushixiong. Masungit pa ang ugali niya. Pero sobrang lakas niya. Natalo niya ang demonyong tigre. At nakalampas pa sa yin yang furnace. Salamat sa pagtulak niya sa tao. Nakaiwas kami sa sakuna. Balak kong bumisita bukas para magpasalamat at humingi ng tawad. Pero mas mabuting huwag na lang siyang guluhin sa hinaharap. Wonder, baka nagkamali ka ng pagkaintindi kay Kushixiong. Hindi masama ang ugali ni Kushixiong. Kaya lang siya nagalit sa atin kanina. Para lang iligtas tayo. Ano, totoo ba yon? Kaya ni Kushixiong na manatili sa yin yang furnace ng isang oras. Tiyak na napakahusay ng kanyang mga kakayahan sa aray. Iyan ay lahat ng mga disipulo na nagtataglay ng pundasyon sa loob ng pinto. Higit pa sa kanya ang kanilang kakayahan sa pagbuo ng mga pormasyon. Kapag pinapagana ng demonyong tigre ang pormasyon, sa tingin ko, si Kuya Gu ay matagal nang nakapansin na may mali. Dapat mong malaman ang aking tunay na kalagayan. Mula ngayon, ako na ang iyong Panginoon. Mas mainam siguro kung tawagin natin ang isa't isa na magkapamilya. Sama-samang harapin ang mga pagsubok. Walang pinagkaiba sa katayuan. Masyadong malamig ang ugnayan ng amo at alila. Tanging mga kapatid ang makakapagtiwala sa buhay ng isa't isa. Kapag ikaw ang pinapagsabihan, hindi ba't nakakainis? Siyempre nakakainis. Tama ba? Kung hindi, tawagin mo akong Itay para magkaroon tayo ng ugnayang ama at anak. Tama na, huwag nang magpumilit pa. Magpagaling ka na agad. Kapag okay na, magtrabaho ka na. Gulo-gulo ang bakuran mo. Ikaw ang mag-aayos niyan. Haha, ang saya-saya. Yung magpagawa ng pader at magtanim ng bulaklak. Sa totoo lang, di ka bagay dyan, ang hapdi-hapdi mo magtrabaho. Mas mabuti pang magtapon ng dumi sa tubig at tulungan akong palawakin ang batis. Sige, pag-usapan natin. Paano ka nahuli at napunta sa Danranzong? Nadawit ako ng kapatid na emperador. Kapatid na emperador na dawit. Anong nangyari? Gusto mo bang marinig? Siyempre. Noong taon na ipinanganak ako, isang malaking pangyayari ang naganap sa tribo ng banal na tigre. Anong pangyayari? Noong taong iyon, ang aking ina ay nanganak ng 108 na banal na tigre. Na nagdulot ng gulat sa mundo ng mga demonyo. Ang mga karaniwang tigre ay kadalasang nagkakaroon ng kaunting anak. Ngunit ang aking ina ay nanganak ng 108 na banal na tigre. Tanging ako lamang ang hindi nakapag-activate ng aking dugo. So, you are saying you are useless. Are you even listening? I am listening, I am listening. Go on. When trapped in the beast cage, with a heart full of hatred, the imperial bloodline awakens. I am the future king of the Holy Tiger clan. I vow to return to the demon realm to seek revenge on Loanent brother. Pero ngayon ay alipin na ako sa'yo. Paano ako makakapaghiganti? May plano ka bang paghihiganti? Dati meron. Ngayon wala na. Alam ba ng ikaw na ikaw walang hari na buhay ka pa? Siguro hindi niya alam. Karaniwan lang ang kanyang kakayahan. Hindi makasama sa unahan. Dahil sa kontrol ng tanghalian na sekta. Hindi talaga matutunton ang aking kinaroroonan. Paano ka nakatakas mula sa kulungan ng mga halimaw? Nakaya kong makatakas mula sa kulungan ng mga halimaw. Dahil sa mga malalakas na demonyo na nakita ang aking natatanging dugo. At tumulong sa akin. Inubos nila ang 2 taon at kalahati. Gumawa ng isang yin yang furnace formation na nakakasakit sa mga tao ng clan. Basta ma-absorb ko si Lu Qingqing. Lalakas ang aking cultivation. May pagkakataon akong makaalis sa Zanran sect. May punto ka. Pero, sa tingin mo ba talaga makakatakas ka? Magpapahinga muna ako. Matulog ka na sa likod bahay. Mamaya, hindi ka magpa-practice. Practice, walang kwenta yan. Bata ka pa, dapat nag-enjoy ka. Lahat ng foundation ko sa daang ito, laro lang. Talaga. Relax lang ang isip. Ang daan, kusang dumarating. Magpasya ka lang kung kailan bababa. Kahit na malakas ang dugo ninyo. Pero mahina ang kalagayan. Kaya naipit pa rin sa 5 antas ng pagtatatag. Kailangan kong pag-isipan ng mabuti ang sistema. Hanapin ang paraan para makaligtas. Kahit na palagi akong tinatarget ng sistema. Hindi ito nangangahulugang wala ng pag-asa. Ang mahalaga ay walang makakapatay sa akin. Ito ang pinakamalaking baraha ko. Ngunit kung hindi ako mamamatay kailanman. Napakabahala naman noon. Ngayon, sa laban sa buhay at kamatayan ni Jiang Linyuan, wala nang pag-alinlangan. At saka, magaling ang aking pag-arte. Hindi rin magkakagusto sa akin si Lu Qingqing. Walang malaking problema. Nandyan pa rin ang bentahe. Hindi ako mapapahamak ng sistema.
Mahal na alaga, nandito ka para magbantay. Lalabas lang ako saglit. Pagpigil ng hininga, pigilin ang presensya. Malapit na akong makapasa sa ikatlong antas ng pagsasanay. Sige, ayos na. Narinig niyo ba yung ingay sa bakuran ni Guxing Yao kahapon? Yun bang tunog ng pagsabog? Narinig ko, may tumakas na halimaw mula sa kulungan at gustong patayin siya. Buti na lang at may mga magic artifact siya na nakatulong hanggang dumating ang matanda. Sayang talaga. Lanan, gusto mo bang mamatay ako? Narinig ko na si Guxing Yao ay isang suntok lang ang kayang pumatay sa isang 5 antas na halimaw. Hindi. Gumamit siya ng isang treasure mula sa Dongshan para makapasok sa walang hangin. Hindi makalabas ang Wing Fian. Kailangan niyang mag-isa na lang na mag-aral at mag-ensayo. Ay. Talagang magaling si Elder Su sa pagmanipula ng opinyon. Mataas na katotohanan. Pero kailangan kong hanapin ang pangalawang paraan ngayon. Hindi pwedeng umasa lang sa sistema para sa buhay at kamatayan. Gongje. Ha, Gongje. Maaaring magkaiba ang mga paraan na ito. Pero may isang pangunahing kondisyon. Kailangan nilang makapag-absorb ng espiritu. Pero kahit kailan, hindi ko pa nga maipasok ang espiritu. Hindi kailangan ng espiritu sa katawan. Hindi kailangan ng paghina. Kailangan lang ang sarili. Maaaring sabay-sabay na mag-practice ang kahit sino. Basta't handa kang magsikap. Ang physical cultivation ay ang pagsisikap ng husto. Magpapahirap hanggang sa dumugo at masugatan, saka gagamitin ang espiritu na gamot para magpagaling. Mas mabagal pa nga kumpara sa pag-aaral ng Golden Core. Ngunit ako ay may katawan na walang kamatayan. Nakatuon sa pagpapalakas ng katawan. Ang bisa ng aking pagsasanay ay lampas ng 100 beses sa karaniwan. Pagsasalin ng kapangyarihan. Mayroon ng pamamaraan. Kaya't bababa ako sa bundok para tingnan. Bakit lahat ay pupunta sa Ruoyu Valley? Ang aking pagpapalakas ng katawan ang pinaka-makapangyarihan. Hahaha. Hindi nag-aaral ng mabuti. Dito lang naglalaro at nag-iisip. Sa isang buhay, nagtatayo lang ng pundasyon. Huwag sirain ang laro. Anong masama kung sirain ko ang laro? Noong huli akong pumunta sa digmaan ng mga Diyos at mga demonyo. Napatay ko ang 8 na mga hari ng multo at nahati sa iyo ang 4. Ano ang hinahanap mo? Ako ang naghahanap ng paraan para sa pag-aaral ng katawan. Kung ganoon, hanapin mo na lang ako. Ituturo ko sa iyo, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Hehe, mamatay ka na. Huwag kang sumama sa kanya. Baliw siya. Ang mga bagong dating sa Ruoyu Valley ay naloko na. Kung talagang gusto mong mag-ensayo, pumunta ka sa kaliwa. Doon ang lugar na pinakamamahal ang pisikal na pagsasanay. Bumilis ka, bakit ka nakatayo lang dyan? Baka ayaw mo. Gusto mo bang mag-ensayo ng pamamaraan ng Baiyu? Mula sa matandang Ginoo, naalala ko, may mga bagay pa akong dapat gawin. Susunod na lang ako mag-ensayo. Kapag dumating ang pagkakataon, hindi mo alam kung paano ito samantalahin. Mukhang wala ka ring kapalaran. Ang sariling katawan ay ang pinakamalakas na pagsasanay sa mundo. Nagtatag ng pinakamataas na antas ng pagsasanay sa katawan. Nakaabot sa mga tala ng mga Diyos. Kaya pala ang sariling katawan ay ganito katindi. Senior Bei, anong problema? Gusto kong malaman ang paraan ng iyong pag-ehersisyo sa katawan. Yun hindi mo ba sinabi kanina na ayaw mo? Kakatapos ko lang magpawala ng pakiramdam ng pag-ihi. Kayo ay mga cultivator. Kailangan pa ba ng ganito? Sige, sa totoo lang, pupunta ako para manood ng iba na nagsasanay. Kailangan mo munang malaman na wala kang kapantay sa akin. Nagsisisi na ako. Hahaha. Gusto ko ang mga salitang yan. Sumunod ka sa akin, ipapakita ko sa iyo ang tunay na pagsasanay.
Ano ang pinakamalakas na bahagi ng iyong katawan? Sa tingin ko, ito ay ang aking kaliwang braso. Ayos, sa tingin ko rin na malakas ang iyong kaliwang braso. Ngayon, bunutin mo na ang kaliwang kamay na ito. Senior, maaari mo bang ulitin ang sinabi mo kanina? Bunutin ang kaliwang kamay. Bakit ko bubunutin ang kaliwang kamay? Kung hindi bubunutin ang kaliwang kamay, paano magiging mas malakas ang pagsasanay? Ang napunit na braso ay pinanday gamit ang espiritual na apoy. Nilamon ang purong dugo. Punitin ang kaliwang kamay at i-refine. Wala na akong kaliwang kamay, di ba? Kahit ang muling pagsilang ng naputol na bahagi ay hindi mo magawa. Kaya ng isang normal na cultivator sa foundation establishment, hindi mo kayang gawin ang ganitong simpleng bagay. Kung ganun, wala ka ng pagkakataong bumalik. Walang kapalaran. Bakit ikaw na naman? Hindi ka makakapag-reborn na walang kamay. Hindi ka makakapag-ensayo. Huwag mo na akong buluhin. Senior, naaalala ko na. Talaga palang makakapag-reborn ako. Katatapos ko lang makalimot kanina. Totoo. Tunay. Ang tawag sa set ng kasanayan na ito ay lumang Diyos na katawan. Ito ay aking pinag-aralan ng maraming taon at naipasa ko na. Kahit gaano pa kahina ang katawan. Sa loob ng 100 taon hanggang 10,000 taon ng pagsasanay, makakabuo ka ng katawan na kayang harapin ang kidlat at makapunta sa langit. Kunin mo ito ang panimula ng kasanayan. Walang pagkawasak, walang pagtatayo. Ilalagay sa kamatayan bago mabuhay. Kailangan ihalo ang braso at ang espiritual na gamot. Guro, mayroon ba kayong espiritual na gamot na hinihingi? May sinabi bang kailangan ng espiritual na gamot? Tingnan mo na lang sa sarili mo. Totoo nga, nakalimutan ko lang. Wala akong mayroon, baka wala ka rin. Senior, wala talaga akong mayroon. Hindi mo rin ito sinabi sa akin bago. Paano, wala ka bang kahit anong mga espiritual na gamot? Sobrang hirap naman. Dahil sobrang hirap ka, wala ka ng pagkakataon sa aking mga teknik, paalam. Gurugu, naayos na namin ang iyong tahanan. Mayroon bang hindi ka nasisiyahan? Magpadala na lang kayo ulit ng tao para hanapin kami. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito ay isang maliit na pasalubong. Salamat sa inyong pagsisikap. Hindi tulad ng sabi-sabi na mapagmataas at mapanibuguin si Guxian Shai. Mga chismis lang yan na nakakasira. Kung may ganitong pera, makakabili na ako ng 2 bagong damit para sa aking anak na babae. Umalis ka na. Nakakabahala na ako. Pwede na ba akong magbalik sa tunay kong anyo ngayon? Sige, pero kailangan mong magtago sa likod ng artipisyal na bundok sa likuran. Huwag mong sirain ang mga gamit ko. Sige, alam ko na. Pasensya na, bukas papagawa ko na. Tingnan mo ang botika. May mga gamot ba para sa pagsasanay ng sinaunang Diyos na katawan? Wala, dito ay 3 uri lang ng gamot. At lahat ay hindi mahalaga. Talagang mahirap ito. Kailangan ko ng itim na jade mushroom para sa pagbuo ng katawan. Ngunit kapos ako sa pera. Nakatigil pa ang aking allowance. Kailangan ko na lang pumunta sa Linyon Peak para hanapin si Su Yuening. Marami siyang mga elixir at gamot. Wala tayong magagawa kundi mangutang ng utang na loob. Kailangan natin siyang lapitan para humingi ng tulong. Kapatid. Bakit kayo nandito? Pasok kayo, sige. Kapatid, nandito si Wan para humingi ng tawad. Kahapon, siya ang nagkamali. Kapatid Gyu, nalito lang ako sa sandaling yon. Umaasa ako na iyong maunawaan. Maliit na bagay lang ito. Ito ay dahil sa utang na loob ng guro sa pagligtas sa buhay. Partikular na pinadala niya ako para dalhin ito. Mangyaring tiyak na tanggapin ito. Kung ganon, wala na akong magagawa kundi tanggapin ito. Ang liwanag ay napakaliwanag. Ang daming espiritual na bato. Ito ay kayamanan na dinala ng Diyos ng kayamanan. Sige, kuya, uwi na ako. May gusto pang sabihin si Kuya Linyuan sa'yo. Sige, umuwi ka na muna. Kuya, nandito ako para humingi ng tulong sa problema sa pagsasanay. Wushuang Zai Yuji Fengliu. Hindi ko ma-master ang 2 kasanayan na ito. Magtutungo na ako sa bundok para mag-ensayo. Matagal na akong nag-aalangan. Sana matulungan mo ako, kuya. Natutulog ba ang Venerable? Kung ganito lang ang problema sa kasanayan, bakit pa ako nagtatanong sa akin? Tingnan mo ang galaw dito. Dapat ganito. Ihahatid ang espiritu sa buong katawan papunta sa dansyan. Pagkatapos ay ikot sa maliit na zutayan sa pamamagitan ng mga meridian. Salamat sa iyong gabay, kapatid. Sige, aalis na ako. Bukas ay bababa ako sa bundok para mag-ensayo. Kung may kailangan, mag-iwan ng mensahe o hanapin si Warner. Sige, ingat ka.
Ngayon na may pera na tayo, diretso nang bumili sa pamilihan ng itim na jade. Hindi na kailangang hanapin si Su Yuning. Ang pamilihan ay isang lugar na inilabas ng Zanran Sect para sa pagsasanay. Hindi ito responsable sa kaayusan. Basta't hindi magdudulot ng malaking gulo, hindi na nila papansinin. Pinapayagan ang mga disipulo na maagang makakita ng kasamaan ng tao sa mundo ng pagtataas ng espiritu. At ang mga paraan ng pakikitungo sa transaksyon. At marami akong mga espiritual na bato at mahahalagang gamot sa aking imbakan. Hindi ito dapat nakawin ng iba. Mapanganib ang lipunan, kailangan mag-inat. At saka, ako'y nag-inat din. Narito na si Gok Sinyaw. Mag-inat ka. Huwag mag-alala, kilala namin siya. Hindi kami magnanakaw sa kanya. Kailangan mong iwasan siya. Paano kung sabihin niya na nawala ang mga gamit niya? Huwag na lang ipaalam sa iba. Mas matalino sila kaysa sayo. Matagal na nilang naiiwasan si Gok Sinyaw. Sa kabutihang palad, alerto ako. Kaya naging ligtas ang daan na ito. Sa wakas, narating na natin ang botika. Guro na ito. Anong maitutulong ko? 200 taong itim na jade na sanga. Sandali lang po, mga ginoo. Yung tao ay may suot na singsing mula sa Red Zone Mountain. May na pumarito. Talaga ba? Sandali lang, huwag munang pumunta, lolo. Bakit? Siya si Gok Sinyaw. Ano naman ngayon? Huwag magtanong ng sobra. Sa kabuuan, hindi tayo pwedeng pumunta. Sige na, Ding, natuklasan ng babae ng kapalaran, si Wen Yuer. Talaga namang isang demonyong babae, ang emperatris ng mga nahulog na bituin. Hindi pagising ang isip. Hindi makapag-aral. Mangyaring dalhin ng host si Wen Yuer upang mag-aral ng mga teknik sa pagsasanay. Tulungan ng emperatris na magising ng maaga. Ngayon ay kusang nag-aaral ang host. Sistema. Anong ginagawa mo? May sakit ka ba? Ito ang emperatris ng madilim na daan. Magsimula tayong magtago. Mas mabuting huwag makatagpo ng ganitong uri ng tao sa buong buhay mo. Ginoong guro, ang iyong itim na jade na sanga ay naihanda na. Elder Su, Junior Sister Lu, paano kayo napunta rito? Si Ginoong Gyu, si Elder Su ay ang may-ari ng Tandan Pharmacy. Bakit ka bumili ng itim na jade na sanga? Hindi ba't ito ang kailangan para sa pisikal na pagsasanay? Gusto kong mag-ensayo. Hindi masama. Bakit hindi mo ako direktang tinanong kahapon? Ito, ibinibigay ko sa iyo ang itim na jade mushroom. Salamat, Ginoong Su. Sige, maghintay kayo sandali. Ito ang gantimpala ng sekta para sa iyo, Ginoong Gyu. May shield talisman, spirit assigning pill, Suanwu Town Plate, at mayroon ding Danran Order. Maaari nitong tawagin ang mga makapangyarihang tao ng sekta para tumulong ng isang beses. Lahat ng ito ay pinakaangkop para sa iyo ngayon. Lahat ng ito ay dahil sa pagsisikap ni Gok Sinyaw. Dapat mo siyang pasalamatan ng mabuti. Kapatid, nagkamali ako. Na-misunderstand kita dati. Ngayon ko lang naintindihan. Pinaalis mo kami. Talaga palang para sa kapakanan namin. Na-misunderstand mo ako. Talaga, kapatid. Hindi mo na kailangang magsalita. Naiintindihan ko na. Pupunta ako tutulungan si Elder Su. Sige na. Ayaw ko na magpaliwanag pa. Kuya, kunin mo na ito. At Mage, hindi ko kailangang magpatunay gamit ang Red Respectful Oath. Kung hawak mo, kung hindi, baka maaway ka sa matandang Siksulawgi. Hirap na mapanatili ang buhay. Kaya kukunin ko na muna. Dumating na ang aking matandang diyosa ng demonyo, si Wen Yuer. Anong gagawin natin? Anong gagawin? Magandang araw, Elder Su. Lu Zhenchuan. Anong nangyari? Elder Su, ako si Chuhi mula sa Waomendo Yuan. Ang apo kong si Wen Yuer ay may napakagandang espiritu. Pero matagal na siyang hindi makapag-practice ng ki. Pasensya na, nakikialam ako. Hiling ko lang na tulungan niyo akong suriin ang espiritu niya. Kung mayroon kayong anumang kahilingan, handa akong ibigay ang lahat. Elder Su, lahat ng ginawa ng lolo ay para sa akin. Kung may galit si Elder Su, pakiusap, hayaan si Yuer na akuin ang lahat ng responsibilidad. Elder Su, hindi naiintindihan ng mga bata. Kung may dapat sisihin, ako na lang itong matandang katawan. Hindi ko akalain na ako ang papatingin. Sige, wala namang ginagawa ngayon. Magsimula na kayo muna. Umupo na kayo. Ako na ang bahala sa apo mong babae. Ang espiritu ng ugat na ito ay kasing lakas ng pundasyon ng Golden Core. Kung swerte, maaaring magpursige hanggang sa pagbuo ng Nascent Soul at maging Diyos. Para sa Zenran Sect, itinuturing na haligi ng suporta.
Tunay ngang maganda ang kalidad. Kung hintayin niyang maging ganap na ganap ang kanyang purong yin saint, ang kanyang kakayahan, ay magiging isang Diyos na. Pero si Yue sa tagal na panahon, ay hindi pa rin makapasok ang ki sa katawan para mag-practice ng ki. Nakapag-inom na ba siya ng anuman na pill? Yung mga tulad ng Gathering Ki pill at Breaking Sea pill. Nasubukan ko na rin ang pira-pirasong Jade pill. Lahat ay walang epekto. Pati na ang mga talismang pang-espiritu. Mga talisman ng mahika at espiritu. Ginamit ko na ang mga meridian at mga talisman. Pati na ang paraan ng pagmamaneho ng karwahe. Ginamit ko na rin ang pinaka-advanced na Burning Meridian Array. Elder Su, wala na bang ibang paraan? Kahit na may paraan ang mga nangungunang sekta para tulungan siyang mag-aral. Napakataas ng halaga nito. Hindi kayang pasanin ni Chu. Salamat, Ginoong Su. Walang anuman. Kailangan ba ng tulong para makauwi kayo? Ginoong Su, kaya na naming umuwi ng mag-isa. Grandpa Su, nasubukan mo na bang mag-ehersisyo sa katawan si Yue? Hindi pa. Mas mainam na pumunta muna sa Ruyu Valley para mag-practice. Mahalaga ang talento ni Yue. Ngunit sadyang mapaghamon ang kanyang kapalaran. Unahin munang patatagin ang kanyang katawan. Salamat sa payo ni Lu Zhenxiu. Nang magsimula si Lu Qingqing magsalita, nakakaba na ako. Buti na lang sinabi na pupunta sa Ruyu Valley. Kung papasukin ang lobo sa bahay. Ay nako, talo ako roon. Gusto ng nakatatandang kapatid na tulungan si Yue sa kanyang pagsasanay. Huwag masyadong magpakaabala sa bagay na ito. Bakit mo nasabi yan? Kapatid, kung gusto mong tulungan si Yue, sabihin mo sa akin at ibibigay ko ang espiritual na gamot. Walang anuman. Hindi ko gagawin yon. Mag-relax ka lang. Anong ginagawa mo? Nabaliw ka ba? Tumahimik ka. Ikaw. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kailangan bang tawagin ang tao? Hindi na, nag-ehersisyo ako. Ano ito, nag-ehersisyo? Huwag mo akong istorbohin. Anong ginagawa mo? Nasaan ang lunas? Nasaan ang lunas? Bakit ka nagmamadali? Hindi ako mamamatay. Masyadong mabilis na matay ito. Sabi ko na, hindi ako mamamatay. Bakit ka nagmamadali? Bakit hindi ka namatay? Bakit ka nagugulat? Hindi mo ba ako nakita na ginagawa ito kahapon? Hindi mo ba ginamit ang aray ng inyang furnace kahapon? Para patuloy na mabuhay? Siyempre hindi. Ikaw ba ang may dalang alamat na pinakamataas na kakayahan? Sa antas ng pagbuo ng pundasyon, kayang putulin at muling ipanganak. Ako nga ang iniisip mo. Ito si Gok Sinyaw. Kuya, medyo malakas ang boses ko kanina. Sige, umalis ka na. Kailangan kong ipagpatuloy ang aking pagsasanay. Nagpuyat ako buong gabi. Kasama pa ang tulong ng itim na jade mushroom. Ganap nang naayos ang aking mga kamay at paa. Salamat sa pag-exploit ng system bug. Nakagamot ng walang anumang gastos. Hahaha. Ito ang katawan ng sinaunang Diyos. Ang ganitong antas ng pagsasanay ay katumbas ng unang antas ng pagbuo ng katawan. Dagdag pa ang unang antas ng pagbuo ng daigdig. May magandang hinaharap. Saa at gamot. Saa at gamot, bulong ng saa. Ginoo, natapos ko na ang aking pag-aaral sa panimula. Malalim ang aking pag-unawa sa mga kasanayan. Humihingi po ako ng tulong sa susunod. Nais ko sanang mag-aral at magpakadalubhasa sa inyo. Yenen, isa kang taong tapat at makatotohanan. Pero meron ka bang espiritual na gamot? Meron, hindi ka naniniwala sa aming nakatatanda, tingnan mo. Nakapag-aral na ako ng panimula. Maraming tao dito ang nangungopya ng mga kasanayan. Sumama ka sa akin. CJ, dahil natutunan mo ang sinaunang Diyos na katawan, kaya't ikaw na ang aking disipulo. Tawagin mo akong guro mula ngayon. Opo, guro. Ito ang orihinal na pamamaraan ng sinaunang Diyos na katawan. Kailangan mong maabot ang tamang antas upang ma-unlock ang kaukulang isip. Natapos na ng guro ang pagsasanay sa sinaunang Diyos na katawan. Hindi ba't nagsisimula na ang pagtayo ng pundasyon? Pagpapasa ng tribulation. Hindi ba't sa panahon lang ng tribulation ka magpapasa? Itong kasanayan na ito ay sobrang makapangyarihan, may taglay na napakaraming kabutihan at lampas sa karaniwan. Kaya't natural lang na magpapasa sa tribulation. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Hindi ko ba nasabi? Hindi mo nasabi, ha? Oh, hindi pa huli ang lahat para sabihin ito ngayon. Ang maagang pagdaan sa pagsubok ay talagang laban sa kalikasan. Kung magtagumpay ka, tiyak na lalaki ang iyong kapangyarihan. Ito ay isang malaking pagkakataon. Dapat hindi kayang patay ng sistemang kidlat ang sarili mo, di ba? Isang pagsubok lang ang kidlat. Hindi ka naman anak ng kapalaran. Hindi ka kayang patay ng sistema.
Napakamapanganib ng pagsubok. Madaling bumagsak ang anak ng tadhana. Pinipilit ng sistema na tulungan ang anak ng kapalaran. Kailangan mong isakripisyo ang iyong buhay para tulungan siyang malampasan ang pagsubok. Sa wakas ay naayos ko ang bug at nagtagumpay sa spell. Ngunit kailangan ko pang harapin ang kidlat. Gusto pa ng sistema na ipasakripisyo ang buhay ko para sa paglago ng anak ng kapalaran. Talagang gusto niyo akong patayin, di ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Ganito ka ba ka-excited sa kaunting pagkakataon? Ito ay maliit na gantimpala mula sa Diyos. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Maging kalmado, huwag masyadong mag-alala. Guro, natutuwa ako. Pero, hindi ko ba pwedeng tanggihan ang pagkakataong ito? Hindi pwede, hindi mo maiiwasan ang pagsubok ng kidlat. Master, may paraan ka bang matulungan ako sa pagtawid sa Thunder Tribulation? Ibibigay ko sa iyo ang 8 salita. Sa pagdaan ng tribulation, buhay ang maiiwan. Pero tanggapin mo na lang. Magmadali kang pag-aralan ang paraan ng pagdadala ng Diyos na katawan sa tribulation. Ang paraan ng itlog, unang hakbang. Ang pagtawid sa tribulation ay mapanganib pero puno ng oportunidad. Ikalawang Thunder Tribulation, iba ang lakas. Pangalawang paggamit ng mga bagay sa labas. Hindi ko alam kung kakayanin ni Wang Xiao ang pagsubok. Bukas ay maaari kaming umalis papuntang bulkan upang hanapin ang Fire Xiao para sa paglinang. Lahat ng mga kanta ay ibinigay ng Dog System. Para mapalapit kay Lu Qingqing at mapaganda ang impresyon. Sa mga susunod na pagkakataon, magsulat pa kayo ng mas maraming kanta. Lahat ay gawa ng mga mahuhusay na mambabasa sa bayan. Walang kinalaman sa akin. Pagkuha ng ginto sa buhangin. Kung talaga bang makakahanap tayo ng lakas na makakatulong laban sa kidlat. Tama nga, malaki ang pamilya ni Gyu. Siguradong makakatulong ng malaki. Parang bato sa dagat. Maraming mali ang nagawa ng dating may-ari noon. Wala na akong pakialam ang pamilya ko sa akin. Ay, ang pangunahing sanhi nito ay kaya kong walang magawa ngayon. Walang nakamit. Labis na nadismaya. Ay, ayoko namang umalis agad sa Zanransek. Ang paglabas para mag-ensayo ay napakadelikado. Gusto ko lang magtagal dito hanggang sa katandaan. Pero sadyang hindi pabor sa akin ang mga pangyayari. Oh, saan tayo pupunta? Gusto mo bang pumunta at tingnan ang aking bayan? Gaano kalayo ang bayan mo? Hindi malayo kung may mga mahika sa antas ng pagbabago. Maaabot ito sa loob ng isang araw. Pumasok sa teleportation array ng banal na pusa. Ano naman kung ibigay kita sa iyong siyam na hari? Anong gantimpala ang makukuha ko? Baka naman ang pamilya na ang tumawag sa akin. Aking disipulo, agad kang pumunta sa Udao Cliff.